Kuya Pai, pasok! Tama! Yan, madlang people. Binabakuran na po ang mahay ng Crocs dahil sa nakakatakot po na baka po makawala ang mga Crocs dyan. Ay baka pati po ang mga baryan nasa bulsa natin ay kainin nila. Nakakapagtaka po ang kulungan ng mga buhaya. Meron po akong nakitang post na isang congressman. Si Congressman John Vic ay tila ba inahamon niya ang taong bayan na sinasabi niya na kailan daw ay hindi magagaya ang Pilipinas sa Nepal at Indonesia. Tama ba? Tayo ba yung mga duwag? Tayo ba yung mga duwag? Walang Pilipinong duwag kung nagawa ng mga Pilipinong palayasin ang mga Espanyol na nagtangkang sakupin ang Pilipinas, kung nagawa ng dating mga Pilipino na paitaboy ang mga Hapones at ang mga Amerikano, magagawa rin nating mga Pilipino na itapon sa basurahan ang mga kongresistang buhaya na nagpapahirap sa ating bansa. Itapon! Kung sa Nepal, nasunog ang asawa ng Prime Minister, ganon din ang gagawin natin sa mga kongresistang gahaman at sakim sa kapangyarihan ng gobyerno. Grabe na. Ang sahod natin, 25 pesos lang. 12 hours. Pag sila sumingil ng tax, ng buwis, triple ang putang ina. Biruin mo, namamasada ka ng 24 hours para may mapakain sa pamilya. Namamasada ka ng jeepney at tricycle sa loob ng 24 hours para lang may papakain ka sa mga anak mo, para may pambili ng school supply ang mga anak mo, para may pambaon sa school ang mga anak mo. Ang mga yawa pala ay nagpapakasarap sa buwis ng bayan. Okay? I-welcome lang po natin ang presence ni Atty. Trixie Angeles, the CEO Undersecretary po. Continue natin. Nawala ako sa topic ko po, tangin na. Yawa na yan. Talagang, ano talaga to, no? May tanong lang ako. To cut you short again. MMDA, tinutulungan ninyong ayusin ang kulungan ng mga buhaya. Bakit? May ambag ba kayo? Inambagan ba kayo? Itong MMDA kasi, gaya ng sinabi ko, utak hipon din ng MMDA. Bakit utak hipon itong MMDA, pati ang DPWH, pati ang House of Representatives? Kasi ang hipon, naghalo ang tae, pati utak, na hindi kaya magpaghiwalay ang tama't mali. Gaya ni Congressman Abanting Utak Hipon. Yan. Itong MMDA, putang ina, nagtinda ka na nga ng fishball, pati kwek-kwek ang putang ina, kinuha pang tindahan mo, gago talaga. Inutang mo na nga lang sa asa. Umutang ka na nga lang sa mga, para may pang negosyo ka, kinuha pa, inakot pa. Hindi ka naman binibigyan. Wala kang permit kung kunin na nakakaharang ka sa daanan. Bakit? Nagbibigay pa kayo ng pagkain ng mga Pilipino. Pag nagnagkaw ang mga Pilipino, kinukulong nyo. Pag nagtinda ang mga Pilipino at naghanap buhay ng malinis, kinukuha nyo ang mga paninda nila. Mga gago. Masyadong kahaman ng gobyernong ito. Pag ang mga politiko tumatakbo, pag ako ang nanalo, ipaglalaban ko ang Pilipino. Gaya ni Martin Romualdez nung tumakbong senador ang putak. Sabi niya, pumunta sa Davao, pag ako ang nanalo, ako ang magiging boses nyo. Number 29 sa balota ang putik. Naupo ang tanga, naging House Speaker ngayon, walang ginawa kung hindi lamunin at ibulsa ang pera ng taong bayan. Yan ang gobyerno nating walang malasakit sa Pilipino. Habang tayo lumulusong sa baha, habang tayo natutulog ng gutom, habang tayo inuulan sa bahay, ang mga politikong binoboto natin ay nagpapakasarap at nagpapakasundon sa ibang bansa. Tinatawagan ko ang ating mahal na Pangulo, BBM, Vice President Sara Duterte, Senator Marcoleta Rodante, Robin Padilla,
Bato de la Rosa, Bongo, Kiko Pangilinan, Senator Bam Aquino, kung totoong sa bayan kayo, kung totoo na mahal nyo ang Pilipino, kung totoo na mahal nyo ang Pilipinas, pumunta kayo rito at ayusin ang gusot ng ating bansa sapagkat hindi kami aalis dito hanggat walang napapanagot at hindi naayos ang korupsyon. Ang kailangan ng taong bayan ay sagot sa korupsyon kung saan napunta ang 6.320 trillion na pera ng taong bayan. Yan ang hinahanap ng taong bayan. Yung budget sa 2025 para sa flood control project para hindi baahin ang Pilipino. Ngayon, pag umulan ng 1 oras o 30 minutes, pumunta ka sa Balintawak, parang dagat. Sinungaling ang Pangulo natin. Bakit? Sinabi niya sa sona niya, mga kapatid kong Pilipino, 5,500 na po ang flood control na po ang natapos at mas marami pa pong sinisimulan. Mr. President, saan mo nilagay ang flood control? Sa bulsa ba? Sa bulsa ba nila Martin Romualdez at Saldico? Napakagrabe naman yan. Napakalupit. Ilang beses ka na nagtaksil sa ating bansa. Ngayon, kung totoo na ikaw ay nagpara sa bayan, pumunta na ho kayo rito at ayusin ang problemang ito. Mga kabataan, lumabas na kayo. Iwan nyo muna ang jowa nyo o dalhin nyo man ang jowa nyo, dito kayo mag-date. Iparamdam natin sa gobyerno ito na totoo na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Kung hindi kayo lalabas ngayon, ay mawawala ng saysay ang buhay ni Dr. Jose Rizal. Pilyor si Dr. Jose Rizal noong sinabi niya, ang kabataan ay pag-asa ng bayan, consumatumis, sabi niya, at namatay si Dr. Jose Rizal. Ngayon, kung ang kabataan magaling lang sa sigarilyo, shabu, marijuana, lugi si Jose Rizal. Lugi si Jose Rizal. Kaya mga kabataan, mga estudyante, kayo po ay nag-aaral. Ang mga subject teacher niyo po ay nagtuturo po sila araling panglipunan, EPI, tinuturo po siyan kung paano ang sistema ng politiko at pamumulitiko. Ngayon po, mga kababayan kong Pilipino at mga estudyante, kayo po ay kasalukuyan nag-aaral at alam ninyo ang nangyayaring sistema sa ating bansa. Huwag kayong magbulag-bulagan, huwag kayong magbingi-bingian at lumabas kayo at ipagtanggol natin ang karapatan nating mga Pilipino laban sa House of Representatives. Mga Pilipino, dito tayo mag-focus. Nakikita nyo ba yan? Yang hinarangan? Diyan nagsisimula ang korupsyon sa gobyerno. Ginawa ang komite na yan, hindi para protektahan ang Pilipino, kung hindi para protektahan ang mga anomalya at pagnanakaw nila sa kaban ng bayan. Biruin mo, sa pamumuno ng Senate President na si Z. Escudero at ang Blue Ribbon kay Rodante Marcoleta, napaamin nila si Diskaya. Si Diskaya nagipit, umamin. Ang sabi niya, kasama si Martin Romualdez at si Saldico sa pagnanakaw. Pinatawag niya naman si Congressman Toby. Anong sabi ni Congressman Toby? Pwede ko bang ilarawan dito ang dala kong ano? Sabi, wag. Pinipigilan ng House of Representatives kasi makikita ang mga pirma nila, mga buhaya silang, kurakot sila. Ngayon, sinabi ng family Diskaya, mention na si Saldico, pati si Martin Romualdez, minention din ni Congressman Toby. Nang gabing yun mismo na lumabas ang katotohanan, pinalitan nila ang Senate President na si J. Escudero at ang ipinalit ay si Tito Soto, na 3rd, na 4th, na 5th na korupsyon. Grabe! Bakit nila pinalitan? Para pag napalitan ang Senate President, ipapatawag na naman dito sa House of Representatives, another resource person na naman. Pag another resource person na naman ang ipatawag, iba na naman ang ituturo, magtuturuan hanggang sa Pilipino, matapos ang administrasyon, matapos ang taon, walang mapapanagot sa kanilang mga kurakot sila. Nililito nila ang taong bayan. Akaya siguro nito mga utak hipon ito, gaya nila. Akala kasi ng mga utak hipon, ang mga Pilipino, mabubudol nila.
Naniniwala ba tayong bobo tayo? Hindi! Tama. Nakipaglaban tayo nung panahon ng Espanya, di ba? Pinauwi natin sila. Pinauwi rin natin ng mga Hapon. Pinauwi pa natin ng mga Amerikano. Ngayon, hulog natin sa kanal ang mga tao sa House of Representatives. Ngayon, kung ako ay nagsisinungaling sa mga sinasabi ko sa House of Representatives na ito, lumabas kayo dyan kung totoo na hindi kayo sangkot sa nakawan at anomalya at pag-usapan natin ang nangyayaring ito. Ama!